Around 2 weeks na lang ang nalalabe sa regular season ng NBA mga idol, nakalulungkot man sabihin pero yan nga, we are on the tail end ng season kahit na parang kahapon lang nung nag-aabang tayo ng panibagong season. Pero yun nga, patapos na rin pala to. Medyo nakikita naman na natin kung sino yung mga contenders at kung sino yung mga laglag na, and para mas maintindihan natin ang standings, hihimayin natin yan. Unahin po natin dito sa West Idol. To start, dito muna sa mga laglag. Ayan nga, mula Memphis Grizzlies pababa sa Kings ay laglag na. Kita natin sa mga pangalan nila sa dulo ay may 0 po na nakalagay, meaning po niyan ay eliminated na sila sa lahat ng mga pangyayari sa postseason. So hindi na sila makakapasok kahit sa play-in, lalong-lalo na syempre sa playoffs. Kahit pa sabihin nating ipanalo pa nila ang lahat ng kanilang mga nalalabing games. Halimbawa itong Memphis Idol, sila ang 11th seed at ang record po nila ay 25-49. Tapos meron na lang silang 8 games na remaining sa kanilang schedule. So kung ipapanalo nila ang 8 games na iyan, magiging 33-49 na sila. Hindi pa rin yan sasapat para abutan yung nasa ibabaw nila na Warriors dahil ngayon pa lang ay 36 wins na kagad sila eh. Tapos syempre sila rin ay may mga natitirang laro pa. That's why sa sitwasyon nga na ito, eliminated na yung Memphis and yung ibang mga teams din na mas mababa sa kanila. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Nang punta naman tayo idol sa play-in picture at the moment po idol, Phoenix ang una dito bilang 7th seed. Sunod ay Clippers, then Portland, then huli po ang Warriors. Sa tingin ko po idol, itong apat po na ito ang most likely makikita natin sa play-in talaga. Yung placing na lang ang inaantay natin dyan. Like kunwari, itong Warriors 10th seed sila, purok G's. Pero pwede pa yan umangat sa 7th seed kung papabor sa kanila ang tadhana. Malabo pero may tsansa. Pero itong apat na ito ay hindi pa set talaga. Kasi kung makikita natin ang record ng Phoenix at 41-33, 4 games back lang sila mula sa 6 seed na Houston Rockets na may record naman na 45-29. So tulad dun sa example natin kanina, kung kunwari may panalo ng Phoenix ang lahat ng mga natitira nilang laro, magiging 49-33 na yan sila. So kung kunwari Rockets naman ay matatalo sa lahat ng mga natitira din nilang laro, malamang mauungusan sila ng Suns at yung Suns pa nga ang makakapasok sa playoffs kung sakali. At heto po ang remaining games ng Houston Idol. 5 sa 8 games na iyan ay kontra sa playoffs or play-in teams, and yung 3 naman ay kontra sa mga kulelat o laglag na. Yung Bucks, Jazz, pati Memphis nga. Ang importante rito para sa Houston syempre ay yung kontra sa Phoenix dahil sila nga ang kadikit nila. And mas importante yung kontra Minnesota dahil parehas sila ng record at the moment. Mas dikit, so hindi natin alam kung sa araw na maghaharap sila, parehas pa rin sila ng record, pero yan for sure ang dapat nilang ipanalo para makaangat sa standings. And yan, na-mention na nga natin yung Houston at papasok na tayo sa playoff picture, yung top 6. Hindi na natin i-mention tong OKC pati Spurs Idol kasi sila matik ang 1 and 2. Dito tayo mag-focus sa 3, 4, 5, and 6 seed. Dahil between sa apat na teams na ito ay 3 games lamang po ang namamagitan, kaya bawal pa talaga silang mag-chill. Gawa nung kung matalo man sila ng 2 o 3 beses na magkakasunod-sunod, pwede silang maungusan sa pwesto nila. Tulad nitong Lakers, pangatlo po sila ngayon pero pareha sila ng wins ngayon ng Denver, though mas maraming talo nga lang ang Nuggets sa kanila. Kaya if magsusunod-sunod po yung talo ng Lakers kunwari, pwedeng maungusan pa sila. Though sa apat na ito, Lakers po ang may pinaka-solid na sitwasyon kasi hawak nila ang tiebreaker kontra sa tatlong teams na ito. And sa mga idol natin na hindi alam yung tiebreaker, explain nga lang natin ng saglit, no? Yung tiebreaker po, from the word itself, ang magde-decide kung sino ang aangat sa standings kung sakali man na pantay kayo ng record ng kalaban mo. Naipanalo kasi ng Lakers ang season series kontra sa Nuggets, Timberwolves pati Houston mga idol, kaya sila po ang may hawak ng tiebreaker na yan. 3 games po naglaro ang Lakers kontra sa Nuggets ngayong season, 2 games po ang naipanalo nila, kontra naman sa Mini 3 games din at lahat panalo. Kontra sa Houston, 3 games din po and 2 games din ang naipanalo nila. Kaya yan ang rason kung bakit sila ang lamang sa tiebreaker. Hindi yan binigay lang ng basta, kundi na-earn din ng Lakers yung pagiging ahead sa tiebreaker kasi ipinanalo nila ang mga games kontra sa mga ito. Sa kanilang remaining games, ayan nga, 5 games dyan ang kalaban ay playoff or play-in teams, kasama dyan ang number 1 seed na OKC at 2 times pa nila yan kakalabanin. Then 3 games man po ang kontra naman sa mga laglag na teams na. Para sa Denver, heto po ang nalalabi nilang laro, 6 na lang to, 3 dyan kontra sa top 2 teams ng West, 2 times pa nilang makakalaban ng San Antonio, isa naman din kontra sa play-in team na Blazers, then 2 games kontra sa laglag na po na teams. Ano kaya magiging record nila sa 6 games na ito? Then sa Timberwolves naman po, 8 games remaining pa sila, 5 games dyan ay kontra sa playoff or play-in teams, then yung iba ay laglag na. Ang importante nga rin dito ay yun nga, ang laban kontra sa Houston Rockets kasi dikitan nga rin sila sa standings.
Magulo pa po ang Western Conference Idol in terms of placing talaga pero defined naman na ang mga pasok sa postseason. Hindi lang natin alam talaga kung saan sila mapupunta sa dulo ng season gawa nung marami-rami pa naman silang games na nalalabi. Isang 3-game losing streak lang, pwedeng bumulusok pa pababa ang team nyo. Ganyan kasikip idol ang pwestuhan sa West. Kaya ang tanong ko po sa inyo, okay na ba ang placing ng inyong team o medyo kabado pa kayo kung saan sila malalagay? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.